Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Apektado ang presyo ng ilang gulay at isda sa Malabon Central Market kasunod ng halos 2 linggo ng masamang panahon. Kung magkano, alamin sa unang balita live ni Gabriel Gonzalez. Gabriel? Susan, dahil sa ilang araw na mga pag-ulang dulot ng hanging habagat, naapektuhan ang presyo ng ilang isda at gulay dito sa Malabon Central Market at Fishport. Ang ilang mamimili na po, nagtitiis na lang na hindi mo na mag-ulam ng isda dahil sa mahal nito. Kakaunti ang supply ng isda ngayon sa Malabon Central Market at Fishport dahil hindi nakakapamalaot ang mga mangingisda dahil sa masamang panahon. Ang resulta, malaki ang itinaas sa presyo ng ilang isda. Ang bangus, naglalaro na sa 210 ang kilo mula sa dating 170 to 180 pesos kada kilo. Ang yellowfin naman, 300 na ang kada kilo. Ang dalagang bukid, doble ang itinaas sa presyo. Nasa 100 na ngayon ang kilo mula sa dating 50 pesos. Naglalaro naman sa 150 ang kilo ng salay-salay. Apektado rin ang presyo ng gulay dahil kulang daw ang delivery kaya ang mga nagtitinda dumidiskarte na lamang. Ang ampalaya, 140 ang kada kilo ngayon. Ang sayote, 80 pesos na ang kilo mula sa 70. Habang ang kamatis naglalaro na sa 100 pesos mula sa dating 80 pesos. 140 pesos na ang kada kilo ng talong mula sa dating 100. Ang sibuyas na pula naman, 20 pesos na ang itinaas. Habang ang bawang, 130 pesos na ang kilo mula sa dating 110 to 120. Halos wala namang paggalaw sa presyo ng manok, baboy at baka sa pamilihan. Pero umaaray ang mga nagtitinda dahil sa tumal ng bentahan. Ang choice cut sa manok naglalaro sa 210 per kilo, habang ang whole chicken ay nasa 185 per kilo. Sa baboy, nasa 330 per kilo ang kasim at pigi, habang 400 pesos naman per kilo ang liempo. At sa baka, 480 pesos ang laman, habang 400 ang ribs o buto-buto. Konti kasi ang dating ng isda. Konti ang nahuli dahil mahirap pang huli, pumapagyo eh. Kulang yung supply dahil nga sa bagyo, baha, hindi nakakabiyahe, sumulat. Yung ibang gulay galing pang bagyo, sobrang tumal, sir. Tinutumpok na lang namin, sir, para lang mayroong bumili, kahit papano. Bumibili ako tag 1/4 para medyo pag na panibagong magmahal uli, meron ka nang uli doon sa bahay naka-stock na. Kasi araw-araw nagbabago yung presyo nila. Hindi na po kami minsan nag-iisda, gulay-gulay na lang muna. Para kung walang pambili sa isda, gulay lang muna hanggang magmura yung isda. Susan, kung makikita ninyo sa aking likuran ay humupa na yung baha dito sa tapat ng Malabon Central Market. Isa kasi ito sa madalas bahain dito sa lungsod ng Malabon. Sa lagay naman ng panahon, makulimlim ang kalangitan dito sa aking kinatatayuan at paminsan-minsan ay umaambon-ambon. Kaya't sa ating mga kapuso na mamamalengke pa lamang dito sa Malabon Central Market, huwag pong kalimutan ang inyong mga payong. Ingat po sa pagbiyahe mga kapuso. Yan muna ang latest mula rito sa Malabon, Susan. Gabriel Gonzalez, GMA News. Rumagasa ang baha sa ilang kalsada sa La Trinidad, Benguet sa kasagsagan ng ulan na dulot ng hanging habagat kahapon. Ayon sa uploader ng video, madalas nararanasan ng matinding pagbaha sa barangay Pugis tuwing umuulan ng malakas. Dahil dyan, bumagal ang daloy ng trapiko sa Buyagan Road. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa epekto ng masamang panahon. Mga kapuso,
narito pa rin po tayo ngayon sa Unified 911 Command Center ng DILG dito po sa Sampaloc, Maynila. Isa po ito sa siyam na command center sa buong bansa. Meron din po nito sa Cebu, sa Ilocos Norte, Iloilo, Isabela at pati na rin po sa Leyte. At language sensitive po ito. Ibig sabihin, kapag may mga tumatawag sa iba't ibang dialekto ng bansa ay maiintindihan. At kaya rin po nitong ma-translate ng ilang mga foreign language sa ngayon. Ang mga tauhan ay trained na tumanggap ng emergency calls at kapag nakatanggap ng tawag, ano ba ang nagiging proseso? So halimbawa, makikita po ninyo sa aking likuran yung mga call takers. Meron po mga taga Bureau of Fire Protection dito, merong taga DILG, meron din po ang taga Philippine National Police. Oras na matanggap po nila yung tawag ay siyempre, malalaman nila kung saan yung lugar at lokasyon at uri ng emergency. At pagkatapos nito ay ipapasa nila sa pinakamalapit na responder unit gaya ng halimbawa ng LGU, sa ospital ba yan, sa Philippine National Police ba yan o Bureau of Fire Protection. At kasunod nito ay yung agarang pagde-deploy ng ground responders sa lokasyon ng emergency. May feature din po ito na automatikong natutukoy ang eksaktong lokasyon ng caller para maging mas mabilis po ang pagresponde at pagdating ng tulong sa panahon ng sakuna, kalamidad at iba pang mga klase ng emergency. So sa punto pong ito, tanungin po natin ang isa sa mga call takers. Ate, sa ngayon, wala ka naman pong tinatanggap pa, no? Hindi kita maaabala. Alright. Ano pong pangalan niyo po? Del po. Delia Neveres. Alright. Ano po yung usual na klase ng emergency na natatanggap po ninyo dito? Ang pinaka number one na nare-receive namin ay yung ambulance assistance, yung mga medical assistance, then sa fire, police assistance. Lahat po yan kinekater ni 911. Alright. Sa mabilis na pag-action. Anong oras po kayo usually nakakatanggap ng emergencies? Pag mga madaling araw po ba o within Wala the day? pong oras Wala pong oras. ang pagdating ng tawag ng ating mga emergency calls kasi anytime po yan pumapasok po sa ating Alright. Ate Del, thank you. Hindi ko na masyado kayong aabalahin. Baka mami makatanggap na kayo ng tawag. Maraming pong salamat ha. Samantala mga kapuso, para pa sa iba pang mga detalye, kaugnay nga po ng isinasagawang pagtanggap po at pagproseso sa mga emergency calls dito sa 911. Mga kapanayan po natin, si DILG Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Mabilog. Si Maris po ito, live po tayo sa unang hirit. Magandang umaga, Ma'am Maris. Magandang umaga sa lahat po na nanonood po sa unang hirit. Alright, kanina po, sir, narinig po natin, no, yung mga klase ng mga emergencies na naitatawag po rito. Pero ito pong mga call takers niyo po rito, gaano po kasinsin yung training nila para masiguro na yung mga matatanggap nilang emergencies, kaya po nila talagang ma-address? Kasi sila yung mga frontliners kumbaga, no, or first liners sa pagtanggap ng mga emergency calls. Meron po silang training period. It's about 3 to 6 months. Pagkatapos po nun, meron po silang assessment. And once nakapasa na po sa lahat na po ng mga requirements, then sila po ay isinisalang na sa na maging phone taker po ng mga calls. Gaano karami po yung mga tawag na natatanggap nyo on a daily basis at kahit po ba walang load yung mga taong tatawag, makaka-get through sila sa 911? Halos po, sa isang buwan po, halos 2 million calls ang tinatanggap po ng 911 nationwide. So probably that's about 70,000 calls per day po. Alright, Yusek, i-address na po natin yung isa sa mga pinag-uusapan online, no? 10 minuto raw po, di umano, yung hinintay ng isang caller para makatawag po dito sa 911. Parang sa loob daw po ng 10 minuto, wala pa pong sumagot. At ano po ba ang masasabi nyo rito? Kumusta po ang investigation po ninyo sa insidente pong ito? Una-una po, Ma'am Maris, gusto po ng ating Sekretaryo John Vic Remulla
at saka yung buong Unified 911 team to extend their deepest condolences to yun nga po yung nasa FB post na nag-viral kay Mr. Basti Askri at saka buong pamilya sa pagpanaw po ng kanilang ama na si Mr. Oma Askri. Wala pong explanation that can take away po yung sakit at saka losing a loved one, especially after desperately seeking emergency assistance. Yung kanyang experiensya po ay deserves to be heard with respect, compassion, and seriousness. So, nung nalaman po ni Secretary John Vic Remulla yun nangyari, nag-create po siya ng isang team to review the handling of the 911 call and subsequent emergency response. So ito po ay iniimbestiga ngayon. Meron na po tayong initial na mga reports na pumasok galing sa 911 at saka ganun din sa ating kapulisan na kasama din po na part din po ng 911. So doon po ay nakita po na we know po that emotions are very high, but our records will show that after 3 minutes, natanggap po yung, yun po ang, after the call was made, mga 3 minutes bago po nasagot yung tawag. We know that hindi po yun substantial dahil po it's an emergency nga ho. But, and we're looking deeper into it po. So, yun po ang nangyari. And but immediately after natanggap po yung call, we were on yung 911 po ay nasa tama naman proseso at saka oras po ang na undergo. So we are still continuing with the investigation. Alright. And we're going to get deeper into it po. Alright, Yusek, nabanggit din po kasi sa viral post na nagtatawanan daw at nagkukwentuhan pa yung mga personnel sa 911 na naririnig niya sa kabilang linya. Napatunayan po ba ito sa inyo pong investigasyon? At kung mapapatunayan po na ganito nga po ang nangyari, ano po ang magiging aksyon ng DILG dito? Ma'am, nung natanggap po yung call at saka ang ginawa po ay nag-establish po ng 3-way conference call with the Taguig Command Center at saka yung caller remaining on the line with the 911 call taker. Doon po iniimbestiga po natin kung saan po nanggaling yung nagtatawanan. Dahil kung makita niyo naman po yung ating center dyan po sa Sampaloc ay makikita niyo naman that yung mga gamit nila are voice reduction, equipped with voice reduction. At saka makikita niyo naman po all those who enter the area, talagang silence is being observed at saka lahat po nasa kanilang mga stations. So we're looking and finding kung saan nanggaling yung voice na yon, but that is a 3-way call, so probably po it could have also come from other sources, but we're looking into again deeper into that sa aming investigasyon. And kung sakali malalaman natin kung saan nanggaling yon at kung sinong responsible po yon, of course yung legal action po will be applied on the particular persons po. Alright, very quickly po, paano nyo po o gaano nyo ma-assure yung ating mga kababayan na kapag tumawag sila dito sa 911 ay talagang marerespondihan yung kanilang mga emergency calls? Sa ngayon po, since 911 has started on last year, September 11, 2025, since it was officially launched, meron na pong 20 million, halos 20 million calls na na-cater na po yung 911. Para lang po sa kalaman po, as you have also explained later, yung Unified 911 is designed as a single nationwide emergency number. So ito po ay hindi po ito nagre-replace ng mga
appropriate local government response centers existing sa mga LGU, sa ating kapulisan, sa BFP at sa mga hospitals. But dati kasi po, ang daming numbers na dinadial, iba-iba per LGU. So ngayon po, ginawa po ay magiging unified 911, isang number na lang. Opo. So with this po, we assure the public, despite the unfortunate incident, and again, we extend our deepest sympathies and prayers sa pagkamatay po ni Mr. Askri. We assure po that we are improving, we're working para ma-improve po ang ating system, that the single 911 number will be faster, better equipped, and more capable sa local emergency response po. Thank you so much. Maraming salamat po, Undersecretary Jed Patrick Mabilog, ang Undersecretary po ng DILG for Public Safety. Magandang umaga po sa inyo at ingat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po and God bless us all. Sisimula na po mamaya ang pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay sa hinihinging 7.2 trillion pesos na 2027 budget ng gobyerno. Bago pa man magsimula ang mga budget hearing, may mga pinupuna na tungkol sa ilang lump sum appropriations. May unang balita si Jonathan Andal. Sisimulan na ng House Appropriations Committee ang paghimay sa 7.2 trillion peso 2027 national budget na hiling ng Malacanang. Pero ngayon pa lang, sinita na ni Senator Ping Lacson ng anyay questionableng lump sum appropriation sa isang proyektong pang-infrastruktura ng isang ahensya. Hindi niya binanggit kung anong ahensya ito, pero sa tingin niya, hindi ito dapat lump sum. Sabi ni Lacson sa isang pahayag, pwede lang ang lump sum appropriations kung ang item o paglalaanan ng pondo ay hindi pa malino kung paano gagastusan, tulad ng calamity fund dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang kalamidad. Sa lump sum para sa infrastructure project, sabi ni Lacson, dapat naka-breakdown o nakahimay kung paano ito gagamitin. Ani Lacson, kaklaruhin niya ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sinilip din ng People's Budget Coalition ng 2027 national budget. Puna nila, 15% ng kabuuang pambansang pondo ay pambayad utang lang. Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema syempre ay hindi natin na-manage ang ating finances, pero yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang. Isa ang People's Budget Coalition sa mga nagsilbing observer sa pagtalakay ng 2026 national budget noong nakaraang taon. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, dapat ulitin ang ginawa noong 2025 na naka-livestream ang BICAM. Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Walang Pilipinong naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia nitong weekend ayon sa Philippine Embassy sa Jakarta. Gayunman, tuloy-tuloy na nakikipag-ugnayan ang ating embahada sa mga Filipino community roon. Ayon sa Indonesian JUP6 Agency, BMKG, unang naitala ang magnitude 7.7 na lindol Sabado ng umaga na may lalim na 15 kilometers. Sinundan niya ng mahigit 300 aftershocks. Sa lakas ng pagyanig, itinaas ang tsunami warning doon. Naitala rin ng 3 talampakang tsunami waves sa ilang bahagi ng Indonesia. Makalipas ang 3 oras, binawi ang warning. Hindi bababa sa 53 ang naiulat na nasawi. Sa lindol, nasa 5,000 naman ang inilikas. Nagdeklara ng 14-day emergency response status ang probinsya ng East Nusa Tenggara na pinakatinamaan ng lindol.